Ah, andyan ba ang asawa ko? Anong ginagawa mo dito? Tsaka, anong asawa? Hoy, asawa ko na siya ngayon. At saka sa itsura mong yan, palagay mo ba, babalikan ka pa niya? Parang awa mo na. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ayoko masira yung pamilya namin. Maliit pang anak namin. Hoy, pangit. Siya na mismo nagdesisyon na iwan ka. Wala na akong magagawa doon. At saka, may pera ka. May negosyo ka, di ba? Eh, di ipaayos mo yung pangit mong mukha. Ang lulupit ninyo. Bakit niyo ako ginaganito? Hindi ko naman ginusto maging ganito yung itsura ko, ha? Please lang. Please lang. Gabi na. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Huwag kang mag-iskandalo dito. Tsaka, baka magsilabasan pa yung mga yon. Baka akala nila sinugod kami ng aswang dito. Malis ka na. Oo, Mare. Naghahanap nga ako ng mauutangan. Eh, kasi naman itong pare mo na-stroke na naman. Hindi pa matuluyan. Oo. Sige, salamat. Oo, ililista ko. Ano bang number niya? Mare, pwedeng pasend na lang siya. Pasend na lang siguro kasi kailangan pang pumasok ng bahay eh. Sige, basta may 1413 sa huli. Sige, Mare. Mare, maraming salamat, ha. Thank you so much. Ito na ba yun? Pang ito na nga yun. Ay. Tao po? Tao po? Tao po? Tao po? Sino po sila? Ako po si Ana. Andyan po ba si Madam? Tara po, tulong na po. Wow! Ang ganda ng bahay ni Madam. May pa-swimming pool pa. Ma'am, dito na lang po tayo maghintay. Ma'am, sandali, tawagin ko lang si Madam. Tagal naman nun. Papahiram na lang ng pera. Tagal-tagal pa. Ay, Ana? Ay, Madam, ako po pala yung nirekomenda ni Kumari Tess. Manghihiram po sana ako ng pera. Naikwento nga sa akin ng kumari mo kanina kung bakit nangangailangan ka ng pera. Oo nga po, Madam. Hirap na po ako sa pag-aalaga sa buwisit kong asawa. Wala pa po kaming 2 buwang nagsasama, na-stroke na. Mula po noon, ako na nag-aalaga. Hindi ko naman po siya pwedeng itapon. So, totoo palang karma, no? Po? Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi po, Ma'am eh. Ngayon lang po tayo Oo, ako to. Yung inagawan mo ng asawa. Pero nandito ako para pasalamatan ka. Itong perang to, huwag mo nang bayaran. Dahil alam ko lahat ng hirap at sakripisyong ginawa mo na sinalo mo lahat para sa akin. Sinunod ko yung sinabi mo na maghanap ako ng doktor na tutulong sa akin. Mahaba ang proseso, pero ito na ako ngayon. Sorry, naging mapanlait ako. Hindi ko ina-expect na babalik agad ang karma sa akin. Saka, salamat sa perang binigay mo. Pero, bakit hindi ka nagagalit sa akin? Saktan mo ko! Sigawan mo ko! Sampalin mo ko! Deserve kong maramdaman ang lahat ng sakit. Saktan mo ko! Alam mo, Ana, mas masarap pala sa feeling na hindi ka nagtatanim ng sama na loob sa kapwa. One thing I've learned in life, ang pagtatanim ng sama na loob, nakakabigat yan sa buhay. Sige na, mauna ka na. Hihintay ka na ng asawa mo.